Hello po, ako po si Mark, ang inyong narrator. Gusto ko lang kayong pasalamatan sa mga walang sawang sumusuporta dito sa channel. Lalo na sa mga nag-aalala sa channel natin. Gusto ko lang kong i-update dahil nagka-problema itong channel na demonetize dahil sa inauthentic content. Napagkamalan nata nila akong AI. Hindi daw ako tao na humihinga. Nag-submit ako ng video appeal, pero ganun pa rin ang hatol nila. Nilagay ko doon, pinakita ko kung paano ko nire-record yung kwento, lahat ng process ko, kung paano ko ini-edit yung video. Pero wala tayong magagawa. Kailangan kong maghintay ng 90 days para sa reapply ng monetization. Matagal-tagal din. Siguro kahit mga 3 hanggang 4 na kwento kada isang linggo, para may napapakinggan din kayo habang naghihintay tayo ng reapply ng monetization. May nakapagsabi sa akin na kapwa ko narrator na try ko magpakita para siguro mapatunayan kay YouTube na totoong tao ang creator nito ng Sandatang Pinoy, ng channel natin. So, sa mga nagre-request na magpakita ako po ito, si Mark. Hindi po ako isang bot. Hindi po ako AI. Yun po. May bago po tayong kwento. Sana po magustuhan ninyo. Sa nakalipas na 5 taon, sariwa pa rin sa alaala ni Tyrone ang sinapit nilang magkakapatid sa kamay ng kanilang madrasta. Simula nang masawi ang kanilang mga magulang sa naganap na insidente 20 years ago. Tandang-tanda pa niya noon kung paano taniman ng bala sa ulo ang ama nilang si Armando ng isang babaeng nakasuot ng maskara na kabilang sa grupo ng armadong kalalakihan. Matapos masawi ang padre di pamilya, ay nilimas ng di kilalang babae ang laman ng bolts na naglalaman ng ilang bugkos na pera at hindi mabilang na diamante. Hindi maintindihan ni Tyrone kung bakit alam ng babae ang kombinasyon ng bolts. Mula naman sa ilalim ng malaking aparador, nasaksihan ni Prada kung paano lapastanganin ng 4 na lalaki ang kanyang inang si Karen. Nang matapos ang panghahalay ay paulit-ulit na nakatamo ang may bahay ng saksak na nagpamulat ng matinding puot at galit kay Prada upang pigilan ang nangingilig niyang mga luha. Kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang ina. Tadtad ng sugat ang buong katawan at bumubulwak pa ang dugo sa sahig at dumadaloy papunta sa ilalim ng aparador. Samantala, naguguluhan naman si Tyrone sa katauhan ng babae habang yakap niya ang bunso niyang kapatid na si Sunshine habang nakatago sa silong ng kama. Batid ni Tyrone sa likod ng mga payasong maskara ay kilalang kilala niya ang mga ito. Mas lalong nabigyan ng kasagutan ng tanong niya nang masipat ang marka sa kamay ng babae. Isang maliit na tattoo ng paru-paro. Lingid sa kaalaman ni Tyrone, kanina pa alam ng babae kung saan sila nagtatago. Kaya naman inutusan nito ang mga kasamahang lalaki na hilahin palabas ang mga bubuwit na nagtatago sa ilalim ng kama. Napasigaw si Tyrone at Sunshine nang ibalibag ng 4 na lalaki ang kama. Laking gulat naman ng babae kung bakit 2 lang ang nagtatago doon. Kaya muling nag-utos na hanapin pa ang isang bubuwit. Dahil likas na pagiging mautak ni Prada sa kabila ng pagiging bata, ay naglipat siya ng mga mapagtataguan. Isang lugar kung saan masasaksihan niya ang mga susunod pang mangyayari. Dahil nabigo ang grupong matagpuan ng isang nagtatagong daga, ay naisip na lamang ng babae na tapusin ang gabi. Ngunit nagtataka ang armadong kalalakihan kung bakit hindi nagawang paslangin ng lider ang 2 bata.
Sa halip na walang maiwang testigo, nagawa ng babaeng dukuti ng mga mata ng magkapatid. Umailan lang ang makadurog na sigaw. Matapos tanggalan ng paningin sina Tyrone at Sunshine, ay nagawa pa silang buhusan ng asido sa katawan. Pribado ang lugar at malayo sa syudad, kaya malayang nagawa ng grupo ang pagnanakaw. Ang masaklap, pati ang mga kasambahay ng pamilya ay nadamay. Lahat sila'y binawian ng buhay. Samantala, maingat namang bumaba ng kisame ang batang si Prada. Malinaw niyang nasaksihan ng malagim na sinapit ng kanyang mga kapatid. Kuya Tyrone? Sunshine? Maghintay lang kayo at hihingi ako ng tulong. Nababahalang wika ng pangalawa. Nagmamadaling nagtungo si Prada sa kinalalagyan ng hatinig. Ngunit bigong makahingi ng tulong gawa ng putol na ang cable wire. Dahil hangad ni Prada mailigtas ang mga kapatid, ay patakbo siyang lumabas ng bahay pero sinalubong siya ng babaeng nakamaskara. Nakatayo sa tarangkahan at may hawak na baril. Ang mga kasama naman nito ay nasa loob na ng sasakyan. Alam kong lalabas kayo sa iyong lungga para humingi ng tulong. Kawawa ka naman bata. Mukhang hindi mo na maililigtas pa ang mga kapatid mo. Paalam sa iyo, Prada. Umalingaw-ngaw ang tatlong magkakasunod na putok ng baril. Yun ang huling katagang narinig ni Prada bago humando sa isa sahig. 3 bala ang bumaon sa kanyang katawan. Bago man dilim ang paningin ni Prada, ay nagawang hubarin ng babae ang tapal sa muka. Kaya nalaman niya kung sino ang nasa likod ng maskara. Nang makaalis ang grupo ay 2 pares ng mga paa ang patakbong nilapitan ng naghihingalong bata. Dahil malabo na itong mabuhay sa kabila ng mga natamong bala, ay naisip ng Ginoo na iligtas na lamang ang 2 paslit na walang tigil sa pagsigaw. Ngunit biglang may dumating na kotse, kaya nagmamadaling binuhat nito ang katawan ng bata at nagmamadaling nagtago. Nang huminto ang kotse ay natatarantang bumaba si Natasha. Si Natasha ang kalaguyo ni Armando at matalik na kaibigan ni Karen. Mula sa labas ay rinig niya ang nanghihinang sigaw ng magkapatid. Kaya kaagad niya itong tinulungan at humingi ng tulong sa kapulisan. Sa naganap na imbestigasyon ay pagnanakaw ang dahilan ng masaker. Samantala, mabilis namang naisugod sa pinakamalapit na ospital ang magkapatid. Kalaunan ay inilipat sila sa pribadong ospital kung saan naroon ang magagaling na doktor. Sumailalim sa operasyon si Tyrone at muling naibalik ang kanyang paningin sa pamamagitan ng eye transplant. Subalit, nabigo naman si Sunshine kahit na may donor pa ito gawa ng labis na naapektuhan ng masiselang ugat. Dahil napuruhan ito ng asido matapos dukutin ang kanyang mga mata. Si Natasha ang tumayong ina ng magkapatid. Sa loob ng mahigit 1 taon ay maligaya naman sina Tyrone at Sunshine sa piling ng madrasta. Ngunit ang pait ng nakaraan ay hindi nila kailanman nakalimutan. Tuwing nakikita nila ang mga marka ng paso sa katawan, ay bumabalik tanaw sa kanila ang malagim na sinapit nila noon sa kamay ng grupo, lalo na sa nakamaskarang babae. Pero mas lalong sumisiklab ang galit ni Tyrone kapag nakikita niyang umiiyak ang kapatid dahil sa kawalan nito ng paningin. Ibinigay ni Natasha ang lahat ng kailangan ng magkapatid. Magandang edukasyon, maunlad na pamumuhay at pagkalinga ng isang ina. Ngunit nagbago ang lahat nang mapasa kamay ni Natasha ang buong yaman ng pamilya. Simula nang mailipat sa pangalan niya ang lahat ng dokumento ng ari-arian nina Armando at Karen na nakapangalan kina Tyrone at Sunshine. Pumayag noon si Tyrone sa abogado ng pamilya nila na ibigay ang yaman sa kanilang madrasta bilang pagtanaw ng utang na loob.
Dahil kailangan ng lagda ni Prada ay hindi na angkin ni Natasha ang lahat ng mga ari-arian. Nakapangalan pa rin kay Prada ang bahagi ng kanyang mana. Dahil nakuha ni Natasha ang lahat sa magkapatid ay nakaranas ng matinding pang-aapi ang dalawa. Halos tumaob ang mundo ni na Tyrone at Sunshine. Hinamak sila ng husto ng madrasta. Ginawang alipin sa kabila ng bigay nilang karangyaan na naiwan mula sa kanilang mga magulang. Madalas mabugbog si Tyrone sa kamay ni Douglas. Samantalang si Sunshine naman ay palaging sinasaktan ng madrasta at kinakadena at pinapakain ng mga tira-tirang pagkain. Itinuring silang mga aso at ikinulong ng matagal sa hawla. Puro pasakit ang dinanas nila sa loob ng 5 taon. Kuya Tyrone, iwan mo na ako rito. Tumakas ka na habang may pagkakataon ka pa. Sinasayang mo lang ang buhay mo sa isang tulad kong bulag. Maawa ka naman sa sarili mo. Pabigat lang ako sa'yo. Ikaw na lang palagi ang tumatanggap ng parusa ko. Napakabuti mong kapatid, Kuya Tyrone. Kaya pakiusap, layuan mo na ako. Umalis ka na rito. Humahagulgol na wika ni Sunshine. Hindi na magawang makatayo buhat ng hatawin ng maso ang kanyang mga tuhod ng kanyang madrasta upang may dahilan si Tyrone na huwag tumakas. Hindi lang basta maitim ang budhi ni Natasha. Ang tahanan niya'y nagmistulang purgatorio. Nagsilbing bahay aliwan kung saan talamak ang bintahan ng laman ng mga dalagitang dinudukot sa lansangan na kinakasama niyang si Douglas kasama ang grupo. Sa halip na makinig si Tyrone, mas lalo tuloy siyang naging matigas para manatili sa tabi ng kapatid. Sasamahan niya si Sunshine sa gitna ng kanilang paghihinagbis hanggang sa gumana ang nakahain niyang patibong na matagal na niyang pinagplanuhan. Ang lasunin ng madrasta. Dahil ganap ng lumpo si Sunshine bukod sa pagiging bulag, ay nagawa ni Tyrone maging sunod-sunuran sa anumang iniuutos ni Natasha. Sumasama siya sa masamang gawain ng grupo ni Douglas. Kahit nakahiga na sa salapi si Natasha ay patuloy itong napapalawak ng yaman gamit ang karahasan. Isang araw, isang puting van ang huminto malapit sa tapat ng pribadong universidad na maluwag ang seguridad sa mga pulis. Lulan nito ang pangkat ni Douglas kasama si Tyrone. Nakaplano na ang pagdukot nila sa 3 estudyanteng ilang araw na nilang minamanmanan. Tito Douglas, mamaya pa naman ang labas nila. Bakit hindi muna tayo magpalamig? Ani Tyrone sa leader ng grupo. Itinuro ang malaking coffee shop sa tabi ng malaking studio apartment kung saan nangungupahan ng mayayamang kolehiyala. Ano ka ba, Tyrone? Kapag nagagawi tayo rito, ang hilig mo talaga pumunta sa coffee shop na yan. Siguro type mo ang isa sa mga empleyado dyan. Tama ba ako, Tyrone? Sa bagay, magaganda naman talaga ang mga tauhan sa coffee shop, lalo na ang may-ari. Saad ni Silvestre na palihim pinopormahan ng owner ng shop. Sige, kayo na lang ang magpalamig. Ibili nyo na lang ako. Gusto ko rin matikman ang pinagmamalaki ni Tyrone na milkshake. Sagot naman ni Douglas. Tanging ito lamang ang naiwan sa sasakyan. Nakangising pumasok ang 4 na lalaki sa coffee shop, maliban kay Tyrone na nakabaling ang tingin sa isang magandang babaeng nakatayo sa tapat ng kaha. Pabili ng 5 milkshake, ani Tyrone. Samantalang ang mga kasama naman niya'y nagbubulungan sa tabi at malaswa ang pagkakatitig sa magandang babae na mismong may-ari ng coffee shop. Hello, Miss Stephanie. May boyfriend ka na ba? Tanong ni Silvestre sa nakatayong babae. May name tag ito, kaya nagawa niyang mabanggit ang pangalan ng dilag. Ngumiti lang si Stephanie at malumanay na nagsulat ng numero sa papel. Pero ang totoo ay matagal nang magkakilala ang dalawa. Kung interesado ka,
Tawagin mo ko sa numerong yan. Ani Tiffany, dahilan upang mapangiti ang binata. Ang hina mo, Tyrone. Naunahan ka patuloy ni Silvestre. Saad naman ng isang lalaki. Nagtutulakan pa ang mga ito. Matapos nila makuha ang order ay nagkatinginan si Tyrone at ang kaherang si Angel. Malagkit ang titig nila sa isa't isa. Lingid sa kaalaman ng grupo ay si Angel talaga ang binabalik-balikan ni Tyrone at hindi si Tiffany. Tyrone, balik ka ulit dito ha. Sa day off ko labas tayo. Nakangiting wika ni Angel. Tumango lang si Tyrone bago napasulyap kay Tiffany. Matipid silang nagpalitan ng ngiti na agad namang napansin ng kahera. Angel, di ba next day na ang day off mo? Bago matuloy ang date mo sa lalaking yun, may pep talk tayo mamayang closing. Ikaw na ang bahalang magsabi sa mga kasama mo. Medyo busy ako ngayong araw. May gagawin lang ako sa itaas. Ani Tiffany. Samantala sa loob ng sasakyan, hindi mapigilan magyabang ni Silvestre dahil nagawa niyang makuha ang numero ng owner ng coffee shop nang wala man lang kahirap-hirap. Kaya naman napasilip sa bintana si Douglas upang tignan kung gaano ba kaganda ang babaeng yun. Nagkataon na palabas ng shop si Tiffany, kaya malapitan nakita ng leader ang nabubukod tanging ganda ng babae. Papasok ito sa studio apartment. Sa pagkakataong yun, nakaisip si Douglas ng masamang balak sa owner ng shop. Isasama nila si Tiffany sa mga dudukutin nilang babae. Di naman pumayag si Silvestre sapagkat tinamaan siya ng lintik sa kakaibang karisma ng babae. Kaya nagkaroon ng kaunting pagtatalo. Hanggang sa bawiin ni Douglas ang kanyang sinabi at nagwikang nagbibiro lamang siya. Dahil first time ng mga kasama ni Tyrone matikman ng iced coffee milkshake ay talagang nagustuhan nila ang lasa. Sobrang lapot ng gatas at balanse lang ang tamis. May mga namumuo pang cream milk sa sobrang lamig nito. Habang nagpapalamig ang grupo sa mga hawak nilang milkshake at naghihintay sa paglabas ng kanilang bibiktimahin, ay biglang nagring ang cellphone ni Silvestre. Unregister ang number. Pero nang masagot ang tawag ay abot tenga ang ngiti niya. Kinailangan pang lumabas upang hindi marinig ng grupo. Sa maikling pag-uusap sa kabilang linya ay nagbago ang timpla ng mukha ni Silvestre. Pinagpawisan at nagmistulang tuod sa loob ng sasakyan. Napatingin pa si Tyrone sa biglang pananahimik ng kanyang kasama. Anong nangyari sa'yo, Silvestre? Bakit namumutla ka? Sino ba kasi kausap mo sa cellphone? Usisang tanong ni Douglas. Kapatid ko, boss. Sinugod daw nila si mama sa ospital. Sagot naman ni Silvestre. Batid ni Tyrone na nagsisinungaling ito. Napatingin pa siya sa itaas ng gusali kung saan nahagip niya ang pagsara ng puting kurtina na tila may taong kanina pa nagmamasid sa kanila. Makalipas ang ilang oras ay lumabas na nga ang tatlong naggagandahang estudyante. Nang lumiko ang tatlo sa isang iskenita kung saan dahan-dahan itong sinasabayan ng van, ay sa pilitang kinaladkad ang mga ito ng grupo bago nagpaharurot ng takbo. Nagpumiglas ang tatlong estudyante hanggang sa takpan ng mga bibig nila ng panyong may kemikal, sanhi ng kawalan ng malay. Boss Douglas, wala ka bang napansin? Bakit dito dumadaan ang tatlong to? Dito pala talaga sila madalas dumaan sa lugar kung saan walang gaanong tao. Tsaka minsan na natin silang nakita pumasok sa loob ng apartment sa tabi ng coffee shop. Nagtatakang tanong ng lalaki. Tahimik lang ang leader at nakabaling lang ang tingin sa harap ng kalsada. Habang hawak ni Douglas ang manobela ay bigla siyang napapreno.
dahil biglang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Gayon din ang ibang kabilang sa grupo, maliban kay Silvestre na isa sa pinakabata sa miyembro. Dumating sa punto na naisip ng leader na baka nagmula ito sa nainom nilang milkshake. Dahil palakas ng palakas ang epekto na umiipit sa kanilang mga ugat sa ulo, kung saan nagsisimula ng manlabo ang kanilang mga mata at nanginginig ang mga kamay ng leader na kinuha ang lagayan ng milkshake at napansin na may nakapatong pang isang label dito. Laking gulat ni Douglas nang matanggal niya ang sticker dahil iShake ang tunay na label ng masarap na inumin. Dahil tanging si Silvestre lang ang nanatiling kalmado sa kabila ng pagiging tahimik nito, ay nagduda ang grupo na baka pakanayon ng kanilang kasama, kasabwat ang owner ng coffee shop. Nang mawalan ng malay ang pangkat ni Douglas at nakalugmok pa ang kalahating katawan ni Tyrone sa hita ng mga bihag, ay hinatak ni Silvestre paloob ang katawan ng leader at siya ang nagmaneho ng van patungo sa ibang lugar. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ay muling nagring ang kanyang cellphone at nagawa ng banggitin ang pangalan ni Tiffany. Napag-usapan nila kung saan dadalhin ang mga katawan ng kanyang mga kasama. Sa isang bagong pribadong compound pumasok ang van. Sinuri pa ng 3 guard ang laman ng sasakyan bago pinapasok ng bodega. Sa loob ng warehouse ay sinalubong si Silvestre ng matapang na aroma ng gatas. Imbakan ito ng mga ingredients sa coffee shop. "Tiffany, nagawa ko na ang pinagagawa mo. Kailan ba tayo magkikita? Kung gusto mo, dito na lang ako maghihintay sa bodega. Tuparin mo ang pangako mo na ibibigay mo sa akin ng katawan mo, pati ang perang ipinangako mo." Ani Silvestre sa kabilang linya matapos maigapos ang kanyang mga kasama. "Masyado ka namang mainit. Relax ka lang at darating din tayo dyan. Huwag kang mainip, Silvestre. Malapit mo ng malasapang langit. Pero bago mangyari yon, gawin mo muna ang huling utos ko. Alam mo na kung ano ang ibig kong sabihin. Dalhin mo sila sa akin bago pumutok ang dilim." Ani Tiffany, sabay putol ng tawag. "Bullshit na babaeng yun. Kung di lang kita gusto, hindi ko sana gagawin ang mga utos mo." Bulong ni Silvestre sa sarili bago sumakay ng van. Nang makaalis ang sasakyan, isang lalaking nakasuot ng puting uniforme na may logo ng coffee shop ang humila sa katawan ng mga bihag papunta sa isang red zone. At sa bawat kanto ng pader ay may mga nakaabang na makakapal na tanikala na nagmistulang slaughterhouse. Makalipas ang ilang sandali ay nagising ang kamalayan ng mga bihag. Napasigaw pa si Douglas sa higpit at bigat ng kadenang nakapulupot sa leeg. Nadarag ang grupo sa sitwasyong kinalalagyan nila. Napapaisip ang grupo kung bakit nagawa ni Silvestre bumaliktad sa kabila ng kanilang pinagsamahan. Samantala, tahimik lang si Tyrone habang pinagmamasda ng buong paligid. Dahil puro sangkap sa paggawa ng milk tea ang laman ng bodega, ay naisip niya na baka ang owner nga ng coffee shop ang mastermind. Ang mas nakakagulat pa ay nawawala ang 3 bihag na babae. Labis ang panunuya ni Douglas kay Silvestre sa ginawang pagtraidor at pagkalulo sa kanilang grupo. Lumipas pa ang ilang sandali ay biglang bumukas ang pinto at iniluwa doon ang 3 estudyanteng dinukot nila. Napapatungan ng pulang apron ang suot nilang uniforme at may nakasulat na iShake. Hindi makapaniwala ang kalalakihan na nahulog sila sa malalim na patibong. Ang ilang araw nilang pagmamatsyag sa tapat ng unibersidad ay sila pala ang matagal nang pinaghahandaan para sa malagim nilang kamatayan. Habang nasa gitna ng biyahe si Silvestre ay tinawagan niya muna ang boss niyang babae at sinabing pabalik na ang grupo
kasama ang 3 dinukot nilang babae. Kaya naman nagmamadaling umuwi si Natasha para tignan ng mga bagong kalakal, kung saan kikita na naman siya ng malaking halaga sa magiging parokyano ng mga ito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dumating si Natasha na wala ng mga buhay ang mga tauhan niya sa kasa. Walang laman ang showroom kung saan nakabilanggo ang mga dalagita na sino-sino na lang ang gumagamit kapalit ng pera. Mas lalong nabahala si Natasha na pati si Sunshine ay nawawala. Sa labis na pagkabigla ay hindi niya namalaya ng lalaking nasa likod niya na may hawak na bote. Nang magsalita ang lalaki ay nabanggit niya ang pangalan ni Silvestre bago siya mawalan ng ulirat, kasabay ng pagbasag ng bote sa kanyang ulo. Samantala, tahimik lang ang 3 babae habang naghahanda ng mga gamit sa paggawa ng milkshake. Isang digulong na lamesa ang pumagitna sa mga bihag. Sa ibabaw nito, may nakalagay na malaking blender. Nang makumpleto ang mga sangkap ay muling lumabas ang 3 babae. Naiwan naman ang empleyadong lalaki na nagsimula ng magdurog ng yelo gamit ang ice pick. Nagulantang naman ang grupo, lalo na si Tyrone, nang muling bumukas ang bakal na pinto at gumuhit sa kanilang paningin sina Tiffany at Angel. Hindi makapaniwala si Douglas na ang owner talaga ng coffee shop ang mastermind. "Anong klaseng palabas to? Saka ano ba ang atraso namin sa'yo?" Nagtatakang tanong ni Douglas. "Angel, anong ibig sabihin nito? Anong gagawin niyo sa amin?" Usisang tanong ni Tyrone. Hindi naman kumibo ang dalaga. Sa halip ay umiwas ito ng tingin. "Kalma ka lang dyan. Malalaman mo rin ang sagot pagdating ng kasama nyo. Maya-maya lang nandito na sila." Nakangising sagot ni Tiffany. Halos lumuwa ang mga mata ng grupo sa pagdating ng kanilang kasama habang kinakaladkad ang dugo ang babae. Kasalukuyang nagkamalay na si Natasha at walang tigil sa kakasigaw. Halos matakpan na ng dugo ang kalahating muka mula sa malaking hiwa sa ulo na may nakabaon pang bubog. "Silvestre, nasaan ang mga babae?" tanong ni Tiffany. "Nasa loob ng sasakyan." "Angel, ikaw na bahala sa kanila. Alam mo na kung ano ang gagawin mo. Dalhin mo ang isa sa kanila sa isang silid na inihanda ko para lang sa kanya." "Masusunod po, madam." Maikling sagot ni Angel. Hindi batid ni Tyrone na nasa loob na rin ng compound ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa labis na takot ay napatakbo naman si Natasha sa tabi ni Douglas. Pakuwari niya ay nakaharap siya sa salamin at nakikita ang sariling multo na puno ng kasamaan. Muling nagbigay ng utos si Tiffany kay Silvestre na hawakan mabuti si Natasha dahil magsisimula na ang palabas. Napapaisip naman ang binata kung anong eksena ang matutunghayan. Usang kumilos ang mga tauhan ni Tiffany, kabilang ang 3 estudyante. Isa-isa nilang hinigpitan ang mga kadenang nakapulupot sa liig ng mga bihag. Halos mapatili ng malakas si Natasha nang magsimula na si Tiffany dukutin ang mga mata ng mga bihag. Maingat na inilalagay sa crystal bowl. Nanindigang balahibo ni Silvestre sa nasaksihan, habang si Natasha naman ay napaihi sa labis na hilakbot. Sa kaganapang yun, muling sumariwa sa alaala ni Tyrone ang nangyaring masaker sa kanilang pamilya. Kung paano dukutin ang kanilang mga mata ng babaeng nakasuot ng maskara. Pakiramdam ni Tyrone, parang naulit lang ang masakit na kahapon. Mas lalo siyang kinilabutan ng si Douglas na ang sunod na tatanggalan ng mga mata. Gamit ang manipis at patulis na kutsara, ay buong lakas na ibinaon ni Tiffany ang hawak sa lider. Nagsilabasan pa ang mga ugat sa liig ni Douglas habang nagsusumigaw sa sobrang sakit.
Halos mahimatay na si Natasha sa labis na nerbiyos. Maging si Silvestre ay napabitaw sa pagkakahawak sa babae. Nang mapuno ang bowl ng sariwang mga mata, ay ibinuhos ito ni Tiffany sa blender at marahang naglakad palapit kay Tyrone. Minsan na akong nawalan ng paningin. Pakiusap, wag mong ipagkait sa akin ang liwanag. Kailangan ko ang matang ito upang magabayan ko ang aking kapatid. Kung kukunin mo ang mga mata ko, ano na ang mangyayari sa kapatid ko? Pareho na kaming bulag at wala nang saysayang mabuhay pa. Ang mabuti pa ay patayin mo na lang ako. Wag mo na akong pahirapan pa. Hindi ko na mabilang pa kung ilang taon akong nagdusa. Wala nang halaga ang buhay ko. Durog na ang pagkatao ko. Ang dahilan kung bakit pinipilit kong mabuhay dahil may naghihintay sa aking pagbalik. Pakiusap, patayin mo na lang ako kaysa kunin mo ang paningin ko. Naluluhang wika ni Tyrone sa harap ng babae. Kusang bumitaw ang matulis na kutsara sa kamay ni Tiffany at napaluhod habang nagpipigil ng luha. Hindi mo na ba ako naaalala? Ako to, Kuya Tyrone. Si Prada, ang kapatid mo. Alam mo bang kay tagal kitang hinanap? Ginawa ko ang lahat upang mahanap kayo. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang lalapit sa akin. Matagal na kitang natagpuan, Kuya Tyrone. May dahilan ako kung bakit hindi agad ako nagpakilala. Ayaw kong masira ang mga plano ko. Kuya Tyrone, alam mo ba na sa silid na to ang taong kumuha sa paningin ninyo ni Sunshine? At ang mga taong nasa paligid mo ang walang awang pumatay sa mga magulang natin. Yan. Yang 4 na lalaking yan ang gumahasa sa ating ina bago nila pinaslang. Paliwanag ni Tiffany matapos ilantad ang tunay na katauhan. Hindi makapaniwala si Tyrone na si Natasha ang nasa likod ng maskara. Ilang alaala ang nawaglit kay Tyrone mula nung siya'y naoperahan. Huli na niyang napagtanto ang marka ng paru-paro sa kamay ng madrasta. Noong gabing yun, natakasan ni Prada ang kamatayan sa tulong ni Mang Rodolfo, ang tapasero sa tubuhan na matagal nang naninilbihan sa pamilya. Si Mang Rodolfo ay ama ni Angel. Matapos mabigyan ng pangalawang buhay ay binago ni Prada ang pagkakakilanlan gamit ang pangalang Tiffany. Prada? Talaga bang ikaw yan? Paniniguro ni Tyrone dahil malaki ang pinagbago ng kanyang muka. Tumangulang ang dalaga bago mahigpit na yumakap. Nang matanggal ang kadena sa katawan ni Tyrone ay kinuha niya ang matulis na kutsara at siya mismo ang dumukot sa mga mata ni Natasha bago inilagay sa blender. Halos bumaliktad ang sikmura ni Silvestre nang magiling ang mga mata hanggang sa maging likido ito. Matapos magiling ay binuhusan ito ng mga sangkap hanggang sa maging eye shake. Isinalin sa baso at sapilitang ibinuhos sa bibig ng mga taong nawalan ng paningin. Silvestre, gusto mo bang tikman ang gawa kong eye shake? Mas masarap ito kaysa unang bigay ko sayo. Nakangising tanong ni Prada, dahilan upang masuka ang binata. Habang walang tigil ito sa pagsusuka, ay isang lalaki ang lumapit at itinutok ang baril sa sentido ng binata. Madam, pasasabukin ko na ba ang bungo ng lalaking to? Tanong ng lalaki na isa sa mga tapat na empleyado na kabilang sa pamilya ng mga tapasero. Sa puntong yun, napatigil si Silvestre at nagawang bumalik sa sikmura ang nais ilabas ng bibig. Nagmamakaawa at nakiusap na wag siyang papatayin dahil nagawa naman niya ang lahat ng utos. Higit sa lahat, wala naman siyang kinalaman sa mga nangyari sa nakaraan dahil bata pa siya noon nang maganap ang masakir. Humalakhak lang si Prada at malumanay na nilapitan ng binata. Isang tseke ang iniabot niya sa kamay ni Silvestre. Sapat na ang halagang yun para mabago ang buhay niya at yun ang kabuuan na bayad para sa huling trabaho niya.
ang dispatsahin ng dating grupo. Kaya naman si Silvestre na ang tumapos sa buhay ng kanyang mga kasama matapos mawala ang kanilang paningin. Ang mahalaga kay Prada ay naipaghiganti na niya ang mga taong sumira sa buhay nilang magkakapatid at responsable sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Matapos lagyan ng bala sa ulo ang mga biktima, ay itinapon ang kanilang bangkay sa malayong lugar. Gamit ang malaking halaga, ay nagsimulang magpakalayo ni Silvestre upang magbagong buhay. Natuwa naman si Tyrone sa narinig ng sabihin ni Prada na hawak niya ang kanilang kapatid at nasa ligtas itong lugar. Pati ang mga minor de edad na ginamit sa kalakalan ng laman ay naibalik sa kani-kanilang pamilya. Muling nabuo ang samahan ng magkakapatid at sa tulong ni Prada ay naibalik ang yaman na dapat lang sa kanila na inangkin noon ni Natasha. Dahil wala ng pag-asang makakita pa si Sunshine, ay nagkaroon ito ng private nurse na mag-aalaga sa kanya. Samantala, si Tyrone naman ang namamahala sa malaki nilang plantasyon sa paggawa ng asukal. Lumawak ang kanilang lupain at walang tigil sa paglago ang kanilang negosyo. Hanggang sa nagkaroon si Prada ng sariling kumpanya. Si Angel naman ang namahala sa coffee shop at siya rin ang iniharap ni Tyrone sa harap ng altar.